Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon ulit sa Santa Elena, Camarines Norte. So yung bagong open po namin na beachfront property, ano po, na subdivided. So bali mga kabislan, tayo po ay nakarating po dito ng hibas o talagang sinadya po na lang natin na marating po ito ng low tide, ano. So para makita po ninyo yung itsura po niya pag low tide siya, ano. Saka yung reason bakit mura po yung mga lot natin, lot D, lot E, lot F at lot G. Kasi ganito po yung yung itsura po niya ng beachfront pag low tide po siya, no. Yan, meron po siyang mga mangrove na ganito. Yan, meron po siyang mga mangrove na ganito. Yan, no? So ito naman mga kabisland ay mga mga bato-bato. So hindi naman siya putik, kaya pag halimbawa meron po tubig dito is malinaw din naman po siya. So naglalakad po tayo mismo sa dagat, part na po ito ng dagat. Pero kagandahan mga kabislan kasi dito, itong mga mangrove naman na to, yan, yan. So medyo malago yung dahon. Tapos ang ginagawa lang kasi dito mga kabislan, tulad dun sa Narciso, so pwede nyo siyang lagyan ng lamesa sa kaupuan dito sa gilid. Yan, pwede po yan. So ginagawang tambayan. So meron po kasi akong napuntahan sa Narciso, Quezon, na ganun po yung ginagawa. Ano po? Yan, so maganda pong pagtingnan. So ito mga kabislan, ganito yung itsura ng dagat niya. So di ba napakalayo po napakalayo yung itsura doon sa mga nasa prime lot, ano? Kasi yung nasa prime lot natin, doon po siya, ano po. So yung mga 4.5 million saka 5 million na presyo, yung lot ABC. Yan, so maganda naman talaga yung pagka-frontage ng dagat niya. Kaya ganun po yung presyo. So ito naman, kaya mura po siya. So 2.8 million lang. So ganito po yung itsura naman ng beachfront, ano. So ito po yung medyo yung matubig talaga. Pero maganda naman dito mga kabislan. Meron din siyempre siyang shoreline, ano. So ito po yung shoreline naman niya. Yan, tingnan natin. Madami naman po siya, mga bato naman siya mga kabislan. Kaya sa buhangin, so hindi naman siya magpuputik, ano. Ito po yung total na buhangin. Yan. So meron po tayong kasamang buyer. Yan, so tumitingin din po ng property. Yan. So ito po yung shoreline po niya. So hanggang dito po yung tubig pag nag-high tide. So ito po yung natitira. Tapos ang kagandahan nito mga kabisland, so meron dito yung ito pala yung lot 5 niya, So lot 4 na po ito. Ito. Yan. So lot 4 po ito mga kabisland. So ang lot 4 ay halos pantayan po siya dito. So elevated din naman siya mga kabisland, kaunti dito. Tapos pantayan ito. Yan. Yan, pantayan po yung farm lot niya. Ito po yung farm lot niya mga kabisland. Napakadaming napakadaming tanim na nyog. Tapos medyo madamo lang mga kabisland, so hindi natin makita masyado. Yan, ito siya. Pantayan naman po yan. Yan. Tapos yung dulo po nito mga kabisland, sa may entrance doon, so medyo hilly doon, so mamaya pupuntahan po natin yung nandoon sa may bahay po ng tenants. So ganito ang itsura po ng lot 4. So dito may pagkahilid dito mga kabisland. Diyan na nagsimula yung medyo elevated yung property, yung farm lot niya, elevated sa dagat. Yan. So ito medyo mataas itong parte na to. So kung magbabahay kayo, dyan po maganda sa medyo taas na yan, Tapos ito na lang yung gagawin po ninyong parang farm. Yan, napakaganda po. So hindi naman siya ganun kataas mga kabisland. Napakadaming pako mga kabisland. Napakadaming pako. Napakasarap niyan salad. So mga siksikan kasi yung mga dito, mga niyog, kaya hindi siya masyadong namumunga din yung iba. So may mga iba na talagang solid naman po mamunga. Yan, so yung iba naman po ay may mga takaran, tapos yung iba naman medyo mataas-taas na. Po. So ito po yung lot 4. So mamaya puntahan natin yung harapan ng lot 4. Ayan. So ito naman po yung lot 5. Tingnan natin. Ito po yung lot 5 niya. Yeah. Simula po dito, ito yung lot 5, ganito siya. So almost same lang din naman mga kabisland. Halos pantayan din siya, tapos napakadami din pong mga niyog,
So ito yung dagat ng lot 5. Yan. So almost parehas din. Pero ang kagandaan dito, medyo malaki-laki yung ano niya, no? Malaki-laki talaga yung shoreline po ng lot 5. Yan, no? So magandang tambayan po dito. Yan. So ayusin lang po itong mga, o magbawas lang po ng mga ano dito, mga sanga, ano? Yan, sa mga puno dito para medyo magliwanag, mag-aliwalas po yung lugar. Yan, so pwede na ninyong tambayan. Ang ganda, medyo malinis-linis ang ano nito. Medyo kakaunti-kunti yung mga ugat. I mean, medyo malinis-linis yung ugat, hindi siya yung makalat tingnan. Yan, ganyan siya. Ang ganda po ng lot 5 din. Pero sa loob ng lot 5 mga kabislad, meron siyang mga ano may mga tambakan siya, no? So kailangan tatambakan. Tatambakan naman po yun ng seller ng mga ano din, ng lupa din. Ano po. So para yung mga ganito mga kabislad yung sinasabi kong tatambakan. Meron siyang mga ganito. Yan, meron siyang mga ganyan. Oh, yan. So tatambakan po yun ni seller. Ano po? Para ibigay po yan sa inyo ng maganda na. Yan. So meron siyang mga ganito. Ito po ay mga sasahan, ano? Sasahan kung tawagin. Yan po siya. Sasahan po yan. So dito lang po ito mga kabislan sa malapit sa dagat. Pagdating naman doon sa dulo po nito, kasi nandun naman yung kalsada, yung access road natin, doon naman magandang magbahay din doon. Ano? Siyempre accessible doon kasi nandun yung access road natin. So ito naman, lahat yan mawawala po yan, matataas na ano na yan, sasana yan. Kasi tatambakan po lahat yan ng lupa. Yan. So wala pong problema, magiging pantay po lahat yan. Ano? Yun naman yung maganda dito. So ito po lot 5, lot 6. Ano po? Yung hanggang G. Lot G. Ano? So lahat po yan, may mga ganyan, tatambakan yan. Yan. So dito lang naman siya sa malapit sa dagat. So pagdating doon sa dulo, so okay na po yan. Yan. Maganda po mga kabislan. Ano? So yan yung reason bakit na medyo mura po siya. Ano? So kumpara doon sa unang tatlong lote na halos nasa 4.5 to 5 million na po yung presyo. So ito po ay 2.8 only, ano? So all in na po yun. Wala na kayong gagastusin sa papel. So si seller na po ang bahala. So maganda rin mga kabislan, ano, pag dito sa dating sa dagat. So malapad siya, no? So may aliwalas. So ito mga kabislan ay hindi naman siya ganun kaputi o kaganda yung sand nito, pero still yung vibes pa rin ng ano ng beach, ano po, maganda naman talaga, di nawawala yung vibes. Yan. So ganito po siya. So kung gusto niyo pong manirahan ano sa Bicol region, so pwede po kayong dito sa Santa Elena, Camarines Norte. So itong Santa Elena po ay kasunod lang po ito ng Calawag, Quezon. Actually meron nga pong siyam na barangay ng Calawag, Quezon ang napunta na sa Santa Elena. Ano po? Kaya kung tutusin, mas malapit-lapit itong ano na to, itong property na to kumpara po sa San Francisco, San Narciso na natin, mga binibenta natin. Saka mas marami po ditong dumadaan na bus. Yan, kumpara dun sa San Narciso at San Francisco. Pero gandahan naman, quality naman yung dagat doon. Yan. So ito po ito yung nakapaloob sa lot 5. Yan, mga ganyan talaga siya ngayon. So hindi ako makapunta doon sa dulo kasi nandun po yung daan sa kabila. So ikutin muna natin yung So dito naghahalo siya ng mga bakit ganito, po, yung mga sasa tapos nyog, po. Yan. So ito naman yung lot G, lot yung F, sunod natin. So yan po yung dulo ng lot 6. Ito yung lot 5, dulo ng lot 5, ito. And yung lot 6 na po ay dito na magsisimula. So ganito naman yung harapan ng lot 6 mga kabesland. Yan, no. So lot 6 malawak ang shoreline, napakalawak. So pag nagalimbawa nag-high tide yan, hanggang dito po siya. Hanggang dito lang po ang high tide niyan. So maganda mga kabesland, so kailangan lang naman walisin lang naman to. Yan, so medyo malawak-lawak ang po nito. Shoreline po ng ganito.
Ang ganda. So meron lang siyang mga ano dito ano, sa part na to. Ito kasi ay mga buhangin naman siya. Tapos yung dulo po doon medyo ano siya no, medyo may mga putik. So ito mga kabislan, pinapakita ko na sa inyo yung disadvantage o yung medyo pangit na itsura nitong anong to, nitong property na to. Kasi para at least hindi kayo mag-expect ano na porque beachfront is maganda na yung beach. Ano po. So maganda lang ito mga kabislan, itong beachfront na to sa Santa Elena kasi malaki yung sukat. 4,286 square meters sa 2.8 million lang. Meron ka ng beachfront property. Ano, kumpara doon sa mga binebenta po namin na sa San Narciso, San Francisco, Quezon na 2,000 square meters, 2.8 million. Pero maganda naman yung dagat doon. Ano po? Yung ano noon, yung mga sand po doon, ano po, is napakaganda rin. Saka yung dagat talagang ano, kahit na mag low tide, hindi nyo makikita yan. Ano po? Yan. So kayo mga kabislan, kung gusto po ninyo tirahan lang, ano po, so gusto nyo mag farm, gusto nyo ng for retirement, na at least ay magre-retire kayo, nakatira po kayo sa beach, ano, sa tabi po ng beach. So pwede mo i-consider itong ano na to, itong sa Santa Elena, ano po, dito sa Bicol. Pero kung gusto naman po ninyo mga kabisland, gagawin yung negosyo, ano po, gagawin po ninyong resort, so yun, go for San Narciso and San Francisco. So medyo magaraganda po kasi ang ano doon, ang dagat doon, ano. Also mga kabisland, meron nga po palang promo ngayon, ano po, doon sa San Narciso, Quezon. So meron po doon mga beach lot. Ito pong mga beach lot na to ay hindi po siya beachfront, ano. So lote siya, farm lot siya na tigwa 1,000 square meters. Yan, so napakaganda, ano po. So maganda yung dagat doon. Ang distance niya sa dagat ay 100 to 150 meters mula sa dagat. So 1,000 square meters po yung ano noon, sukat doon. So mabibili niyo na lang po, ano, hanggang 900,000 only, hulugan pa sa loob ng 6 months. Yan. So kung gusto po ninyo na magkaroon po ng lote, ano po, malapit sa dagat, yan. So pwede po ninyo akong i-message, ano po, so para makita nyo yung kung may schedule po natin ng tripping, ano po, para makita nyo yung property natin to. Siningit ko lang mga kabislan kasi naka-promo siya ngayong July. So from 1.2 million, ngayon po ay 900,000, hulugan pa. So ito po yung itsura ng lot G, ay ano, lot 6, ano po, yan, ito siya. Lahat po yan tatambakan, yung mga nakikita nyo na yan, ano po, tatambakan po lahat yan, kaya bibigay yan sa inyo ay maganda na. Yan. So tutulay lang tayo dito mga kabisland. Hop, yeah. Hop. Yan. So ito mga kabisland yung sinasabi ko sa inyo kanina. Uy, may kamay na medyo maganda na siya, no? So simula dito, nandito kasi yung bahay dati ng tenants, ayun, no? So mga pantayan naman na yan mga kabisland, no? Pantayan na yan, tapos wala na siyang mga butas-butas. Yan. Yan po yung ano, tapos may mga puno ng saging, ano po, yan. Ito lang ang mga kabisland malapit sa dagat ang tatambakan dito. So walang problema naman, ano, kung yan ay tatambakan kasi si seller naman na po yung bahala po dyan, ano. So kukuha po siya kasi meron po dito, may mga matataas kasi dito na ano, area na yun naman ang kukunin para papunta po dyan. Basta ang babayaran po ninyo dito is worth talaga sa pera na ibibitaw po ninyo. So dito sa lot G, ano po, o lot 6, yan. So meron po siyang ganito na kasama, malaking puno po ng mangga, yan, ganda. Tapos ang ganda, oh, talagang madami siyang mga pako-pako and pantayan. So ito mga kabislan, hindi naman daw dito binabaha, ano po, kasi itong part na to, na tulad nito, medyo mataas-taas nito ng konti sa dagat, ano po. Yan.
So ito mga kabislan, may puno ng kalamansi, ano, yan o. May mga mangga, may mga puno po ng saging. Tapos meron pong mga kawayan, ano, may mga puno po ng kawayan. Tapos dyan na po yung bahay talaga ng tenants ngayon. So pagkakit po natin dyan, kasi medyo hili po dyan, ano, paangat. So naandun na po yung kalsada, yung access road. So ibig sabihin yung access road doon, andyan lang po siya, sa may likod ng bahay na yan. So dito na yung harapan niya. Yan, papunta po doon sa beach. So ulitin ko, ang may mga butas lang po natatambakan ay doon po sa harap ng beach. Dito po ay wala na. So dito napakaganda na po ng pwesto, ano, yan. Yan oh, ganda oh. Ang dami pong puno po ng ano dito. Yan po ay pasok pa po yan sa lot na ano, lot 5. Yan. Yan puno na yan, dalawang puno po ng mangga. Ano po, sa mga saging. Yan. Saka may mga ilang puno po dito ng mga ano, gumihan. Yan, ang dami pa lang puno ng gumihan doon. O yan mga kabisland, ano? So ganito po yung itsura niya. So halos magkakamukha lang naman mga kabisland yung lot E, lot D, lot E, lot F at lot G. Ano po? So lahat naman sila parehas po ng sukat, parehas po ng presyo, 2.8 million. Yan. So hili sa doon po ano, medyo hili sa unahan doon, pero yun po ay halos gagawin banayad, papantayin din siya. Hindi man siya totally pantay, pero gagawin pong banayad at itatabon po dito nung seller. Yan. Kaya talagang maganda ang magiging resulta. Yan. So ganito po ang ano dito, property po dito. Yan. So puntahan po natin ano, yung itaas nito. So ito mga kabisland, meron silang source ng tubig. Meron silang source ng tubig dito yung tenants. Ano po. So tingnan natin. So doon pwede naman kayong kumuha din ng ano doon sa source ng tubig na yon. Ang daming puno ng bayamas dito. Ito po mga kabisland pala, oh, meron pala dito silang, ito yung ano nilang source ng tubig nila. Meron po siya ditong motor. Yan. Tapos may kulay itim na yan na ano, na tubo. Doon po na nakakonect na yan sa bahay doon. Ano po? Yan po siya. Tapos meron nga sila ditong ano, yung Jetmatic. Maganda pala sa lot 5 for So lahat po sila mga kabisland ay meron namang, pwede naman yung gawan din ano ng parang Jetmatic, ano. So marami po kasing bukal dito. So ito mga kabisland yung sinasabi ko sa inyo na paangat. Pero ito po ay gagawing banayad. Yan. Yun. Dito na tayo sa ibabaw. Yan. Yan. Ito na po yung bahay nila. Hindi lang po ako gagalaw kasi may aso. Yan. Yun na po yung kalsada na gagawin. Ito. Yan na po yun. So yan po magiging entrance. Ano po. Tapos yun naman yung property. Yan. 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 Ang ganda mga kabislan, no? So medyo overlooking din ang dating dito pag nalinisan. Yan. Yan. So kung gusto niyo mga kabislan, you can inquire, ano? So feel free to ask mga kabislan, ano, kung meron kayong mga questions. And mag-schedule ng tripping. Ayun. Message lang kayo sa akin, ano? So hanggang dito tayo mga kabislan. Ingat palagi. And God bless po sa lahat.